Hello, good day. Ngayon nandito tayo ngayon sa Olongapo City sa Gordon Heights. I-share ko sa inyo yung property for sale. So napaka-ideal ng property na to kasi napakalapit niya. For example, ito na po. Isa sa mga landmark ng property, Alphamart para sa mga essential needs nyo. Kasi papakita ko sa inyo kung gaano kalayo yung Barangay Hall. Nandito tayo ngayon sa Alphamart, isa sa mga landmark na malapit sa property. Ang kagandahan lang dito, napaka-access po niya. Easy access siya kasi Barangay Road po ito. Tapos sa baba niya may talipapa. So punta tayo doon sa property for sale na binebenta. So i-work through ko kayo papunta doon. Ngayon nakagandahan sa property na to ay OCT. Kasi sa Olongapo City bihira lang yung may mga title. So OCT meaning mother title pa siya. Pag bibili nyo po yung property may higing pangalawa po kayong owner. Habang binabaybay po natin ito, nakikita nyo naman yung access sa mga public vehicle, wala pong problema. Kasi katulad niyan, kanya-kanya yung mga tricycle driver dito. May mga jeepney din po. Tapos dito pa lang makikita nyo na yung view ng mountain. Ayan. So dito tayo ngayon sa block 10. Malapit na tayo sa property. So para makita nyo rin yung property kung sobrang tarik ba siya o hindi, para magkaroon kayo ng idea. At the same time virtual tour na rin po ito para sa gusto magkaroon ng investment this year. Ayan. Mamaya i-discuss ko sa inyo yung documents niya. Right now pakita muna namin sa inyo yung pinaka location ng property. Ito, nag-walk through tayo kung gaano kalapit lang doon sa Alphamart. For example, meron kayo nakalimutan na grocery, at least malapit lang siya. Ito yung surrounding niya. Ang kagandahan lang dito, malapit siya sa Barangay Hall. Kung nakikita nyo po yung pinaka pa-rainbow or pa-curve na bubong, yan na po yung Barangay Hall. Malapit lang po. Ito na yung pinakakanto, no? Ayan. Tapos kung meron kayong mga alaga, ayan, meron tayong mga bilihan ng dog food tsaka mga dog supplies dito lang. Maganda. Ito nga, so bababa ka na lang. Sa mga pet lovers, no? Yes. So ito na yung property. Ayan. Makikita nyo hindi naman siya ganun katarik, gradual lang siya. Akatin na natin para makita nyo yung mismong property. Tapos itong road na to, naka-schedule na siya within this year para ayusin. So matatanggal na yung lubak niya bago matapos yung taon na. Kagaling natin sa main road, akit tayo. Ayan. Hindi siya ganun katarik katulad ng mga ibang property dito sa Gordon Heights. Gradual lang siya. Ayan, malapit na tayo sa property. Kung makikita nyo naman, mayroong mga electricity. So, dito kayo problema. From here, makikita na natin yung property. Ito yung parking lot. Ayan yung unfinished lot. Unfinished house. So, galing tayo dun sa main road. Ayan. Ayan yung main road. Few step lang, dito na tayo. At the same time, ayan yung mountain view. Ang ganda. Ito na yung unfinished house. So ito na yung property. So from here papunta po dito yung property. Ang kagandahan lang dito, hindi na kayo mamroblema sa parking lot. Bakit po kamo? Kasi ibang property wala po silang parking lot. So ito may carport na siya, gated na, may bubong pa po kayo. At the same time pwede pa siya maging parang rooftop dun sa taas. Puntahan natin. Tara. Luwag ng parking. So kasya dito isang sedan tsaka motorcycle, kasya. L300 kasya. Okay. Tapos meron ka pang pwede mong lalagyan ng kung anong materials mo pang kotse dyan. May storage siya, ganda. So from here, akit tayo dun sa pinaka taas ng property. May stair. Ayan. Ayan siya. Wow, ang ganda. Presko ha.
So ito yung nakikita natin doon sa labas, sa taas ng parking. Ideal to kung sakaling gusto nyo magkaroon ng mini pool or bar outside. Pwede kayong magtayo dito dahil ang ganda ng view. Mountain view siya. Tapos kita mo pa yung access road doon. Ayan. Akita tayo dun sa unfinished house. Pero bago yung unfinished house, check muna natin yung pinaka backyard niya. Right now, ito pa lang yung access. Pero madali na lang to. Gawa lang ng hagdan. Oo. Muna tayo sa lote mismo. So ito yung pinaka boundary niya. Yan, may kita niya. Ayan. Yung boundary niya, Sir Calvin, simula dito, no? Yes po. Ayan. Paikot siya. 416 square meters. Yung total lights niya, total lots square meter ay 416. May fruit bearing trees din, no? May mangga. May mangga yan. Pero ang plano dyan kasi ipapaputol na siya. Para okay. kapag lumaki kasi baka mamaya masira yung mga ano eh. Yung mga ginawang pader. So medyo pa slope lang siya pero napakaganda lang ito dahil pwede niyong bakbakin to or gumawa kayo ng ideal dito pa. Ginawang pa-slope. Kaya siya ang project kasi talaga yung original project, ipa-flat out yan. Lahat ng mga naka-pa-slope dyan tatanggalin, tapos ipa-flat siya. Okay. Parang yung pantambak dito rin naman gagaling. Yes. Okay. Parang isahan na lang. So possible pang gumawa ng mga 4 na bahay dito? Oo, possible. Ang laki. Pero ang original plan talaga dyan, isang malaking garden. Isang parang naka-landscape siya, no, na garden. Naka-landscape. Okay. So may mga mango trees to. May santol pa dun. Santol ba yan? Oo, ata santol yan. Ayan. So ito yung area. Simula dyan, naka-fence na siya ng semento. So di na kayo magpapabakod. Dahil may bakod na siya. Doon medyo flat na siya. From here makita, paglilinis nyo itong mga sanga-sanga, mas magiging wide panoramic yung pinaka-view nyo. Ayan, no. Yan yung bundok eh. Kitang-kita dito. Ayan. Puntahan naman natin ngayon yung unfinished house. Ito. Sir Calvin, ilang square meter tong house na to? 35 square meter. 30 to 35 square meter. Merong isang office, 2 room. Okay. Tapos isang bathroom. Ang kagandaan pa dito, meron pa siyang pinaka-terrace niya. So ang ganda dito, meron ka pang pinaka-terrace dito bukod sa sinasabi kong pwede ka maggawa ng pool or bar. Dito pwede ka pa maggawa ng terrace habang nagko-coffee ka sa umaga. Ganito yung view mo. So amazing, ang ganda. So, kapag umuulan, makikita mo yung banda doon, merong magandang waterfalls. May waterfall. Ayun, parang may bakat nga siya. Ayun, waterfalls. So ngayon, itong unfinished house na ito, kaya hindi na ituloy kasi si Sir Calvin, yung pamangkin ng owner, ay aalis na po. Nakapag-decide na yung owner na hindi na po nila itutuloy ito pabantay sa iba, ipapabenta na lang po. Tapos Sir Calvin, meron ka pa ditong backyard? Yes, pwede kong gagawin. Ganda. Plano kasi dyan gagawin ding outdoor na CR, yung banda dyan. Okay, so hanggang dito pa siya, malaki. Ganyan. Mga nasa 2 to 3 meters to. Pwede pa siyang dagdag landscape or kung ano mang gusto nyo. Paikot to sa bahay? Pero dyan wala na yan. Wala na, okay. So from there, yung pinaka-boundary niya, ang laki pa ng space dito. Pwede, ibig sabihin, itong unfinished house, pwede nyo pang i-maximize. 3 meters. 3 meters wide, ayan. Tapos may pa-rampa dito, ito na yung pinaka-terrace niya. Ang laki. Silipin natin yung unfinished house. Ayan, ang ganda. Concrete yung ano niya, yung pinaka-ceiling. So hindi siya mainit. Pag summer, Ayan, so ito yung lababo. Ayan. Tapos, Sir Calvin, saan yung pinaka-office mo ito? Ito yung magiging office niya. Para sa mga may work from home. Ayan. May sarili na kayong office. Ito naman yung CR niya, malaki din. Tapos yung CR, malaki. Malaki nga. Pwede mag-shower room na rin. Ito yung shower room. Yes. Tapos pwede pa kayo maglagay ng laboratory dito. Kung sakali. Okay. Tapos, galing tayo ng comfort room tsaka yung office dito. Ito na yung pinakasala. Yan, may kitchen. May window din doon. Pwede nyo pang i-maximize to kung gusto magkaroon exhaust fan, bubutasan lang doon. So, wala magiging problema. Tapos, punta na natin yung pinaka second floor. Yan. Ang napansin ko lang dito sa stair, napakatibay. Kasi, ang ganda ng pagkakagawa, metal. Tapos, may concrete siya rito sa mga step.
Hindi naman ganun kahaba yung hagdan. Nandito ka nakagad sa second floor. Kaso kaya akitin. Oo. From here, eto na, makikita nyo na yung isang bedroom na pwedeng sa mga kids. Pwede kang maglagay ng double deck dyan. At the same time, ang laki din ng window. Yes, tapos pag pumunta ka rito, meron tayong pintuan na pwede mong pagawa ng terrace dito. Paikot hanggang doon sa labas. At the same time, pwede maging fire exit din. Para meron kang view din. Kasi dito, makikita nyo yung view rin ng ganda. So dito, pwede kayo magpagawa pa dito. Ng pinaka ididikit lang siya. Nakaabang naman na. Nakaabang na lahat. Ayun na may mga bakal lang siya doon. So mapapansin nyo talagang ideal siya doon sa idea ni Sir Calvin. Ngayon, galing tayo dito sa second floor. Dito sa room na pwedeng yung mga kids. Dito na tayo sa pinaka second room, master's bedroom. Ayan. Okay, may shoulder din siya. Yung double bed na kama isa. Okay. Queen size siguro kasya rin. Queen size hindi na. Ay hindi na, medyo malaki na. So double bed lang talaga ang kasya dito. Then from here, kung makikita nyo yung ibang part, hard duplex na lang. Hard duplex, okay. Tapos may nakadikit na cabinet. Magandang idea to para ma-maximize yung space. As ito, meron pa dito. Meron pa rito isang bintana. So pwede si ma'am dito kung saan magme-makeup siya. Yes. At least meron siyang table dito. O kaya kung nag-edit ka, pwede kang isipin mo, tinan mo yung view mo. Ay, oo nga. Magandang maka-inspire ang view dito. Ay, grabe. Ang ganda. So nakaka-relax dito, nakaka-unwind kung stress ka sa work, dito ka lang Tsaka isa sa original plan kasi hanggang dito aabot yung terrace. Okay, so paikot. Para meron ka ring view pag umaga kung gusto mo medyo kita lahat. Yan siya. Ganda. So okay din to, talagang na-maximize din yung second floor. Pero siyempre po kayo kung gusto nyong i-renovate, wala namang problema dahil lahat naman po flexible naman po sa lahat ng design. So ngayon, ilalagay ko na lang po sa description box or isisend ko sa inyo yung details nito para mas maintindihan nyo po. At kung interested po kayo, mag-PM lang po kayo sa messenger ko or dito sa YouTube channel. So salamat po sa inyong panonood. So ito po yung property na i-share po namin sa inyo. Kita nyo naman po. Ang ganda. May view. Paglabas nyo ng bahay, ito na po yung magiging view nyo. Ayan. Perfect po ito. Nakatitulado pa po. At ang ganda pa po ng price ni owner. So wag yun na pong palagpasin ito na opportunity dahil baka po mauna po kayo ng ibang mga buyer.